Sino ka? Nanakaw! Nanakaw! Pinuri ni Mercedes si Justine habang kumakain sila dahil pumatok ang event nila na nag-trending pa sa social media. Sabay sinaad pa niyang sa concert din sila nag-meet ni Rafael. Hindi naman mawala sa isip ni Rafael noong nakita niya sila Nadia at Melanie habang nakikipagtalo sa mga gwardya sa Crestwood, na sinaad niya kila Mercedes at Justine na nagpupumilit si Nadia na pumasok sa campus at naglagay siya ng tarpaulin ni Roland na pinigilan lang siya ng mga guards, sabay sinaad niyang humihingi siya ng hustisya. Habang nag-meeting naman ang mga staff ng Crestwood ay giniit ni Professor Elmer kay Dr. Yulo kung hindi nila i-address ang nangyari kay Roland. Nagpalusot naman si Dr. Yulo na drug-related ang kaso ng binata kaya mahirap na ma-involve ang school nila. Galit na sinabi ni Professor Elmer na involved na sila dahil estudyante nila si Roland. Tinanong pa niya sa mga kasamahan niya kung nasaan ang malasakit nila. Sinumbat naman ni Professor Benedict na anong silbi ng malasakit sa isang adik at pusher na nagpapasalamat pa sila dahil hindi na lumaki ang iskandalo. Sinumbat naman ni Professor Elmer na tungkol sa imahe at pangalan ng school ang kapalit ng katotohanan dahil nagpunta si Nadia doon. Giniit ni Dr. Yulo na alam niya ang bagay na yun. Sabay tinanong niya si Professor Elmer kung pinapaniwalaan niya si Nadia. Agad namang sinabi ng profesor na hindi man lang nila tutulungan ang pamilya ni Roland. Nagpalusot naman si Dr. Yulo na madami pa silang kailangang pag-usapan kesa sa pagkamatay ni Roland. Binayaran ni Jaime sila Dr. Yulo at Professor Benedict para hindi na paimbestigahan pa ang nangyari sa binata. Habang giniit naman ni Rafael na hindi naniniwala si Nadia na pusher si Roland, gaya ng sinasabi sa balita na naaawa ito sa pinagdadaanan ng pamilya Salvacion, na pasalamat sila dahil wala sila sa posisyon nila. Hindi naman makapag-comment sila Mercedes at Justine, lalo't alam nilang totoo ang hinala ni Nadia at ang masakit ay mismong si Justine ang nakapatay sa binata na mismong anak pa ni Rafael. Giniit pa niya kay Justine na kailangan niyang intindihin kung bakit lagi niyang pinapaalala na mag-iingat siya dahil ayaw niyang dumating yung panahon na mapahamak siya. Tinanong pa ni Rafael si Justine kung kilala niya si Roland, kaya napatunganga ito at dininay niyang kilala niya ang binata. Maging si Mercedes ay halos hindi na makaimik dahil alam niya ang totoong nangyari kaya nagtinginan na lang silang magina. Nang kakain naman sila Grace ay sinabihan niya ang tatay niya na magdasal muna sila at habang nagdadasal ang dalaga ay naalala namang estong si Christine na sa tuwing magdadasal sila noon ay umaangal si Christine dahil hindi naman sila kumpletong pamilya kaya wala silang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tinanong ni Grace kung nabalitaan na ni Moy si Mang Estong na nanalo siya sa debate at hayes din siya sa performance niya sa math. Giniit ng matanda na nagtalo sila dahil gusto niyang sumali sa fraternity. Sinabihan naman ni Grace ang tatay niya na mag-relax lang siya dahil naniniwala siyang hindi susuwayin ni Moy ang kanyang tatay. Wala silang kaalam-alam na sumali na sila Moy, Kelvin at Maki at kailangan nilang dumaan sa initiation at kung papasa sila ay magiging miyembro na sila ng Gamma Sigma. Habang sa pagkukross naman ng landas nila Rafael at Moy, dahil ihatid ni Moy si Justine sa bahay nila dahil lasing na ang binata. Mapagkakamalan ni Rafael na magnanakaw ang binata na ito ang magiging dahilan na hahabulin pa niya ito. Magiging magkakampi sila Rafael at Moy at pareho nilang ilalaban ang katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.